This morning, Father, we are praying that you are going to bless each one because we have also our spiritual need. Let it be that your word this morning will find place in our hearts and will give us the joy of serving you. Thank you also for the message of the song reminding us that we have a living God who is holding our tomorrow. Our tomorrow is unpredictable and no one knows what will happen ahead. But we are sure that the God whom we serve for the past years is the same God who will take care of us in the future. So therefore, we have nothing to worry, but we have to place everything in your hands. This morning, Father, we are praying that you are going to use your servant as he once again explained to us the message that will feed our souls this morning. And we pray that even our offering this morning, our body, our songs of praise, our tithes and offering, our souls and spirit, our whole being will be offered before you, and let it be as a blessing sacrifice before your sight. Thank you for this opportunity, and we bring back to you the glory and honor that is due to you. In Christ's most precious name, we pray and thanks all these things. Amen. Thank you. Pwede na ka makalingkod. Sunod na kantahon, Standing on the Promises. Kailangan na dulang shortcut, oh. Shortcut na lang, wala nagkuhan sa link. Ang standing, pastor, wala nagkuhan. May mga kanta ni pastor. Ara na. Pangabay ko tanan kamo sa pagtindog, pangabay ko si Brother June Roa sa pag-lead sa aton sa pag-scripture reading. May nga sa tanan. Let us open our Bible to Book of 2 Corinthians, chapter 9, verse 6 to 15. Basahon ta sang sinaptanay.
verse 6, nagasiling, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgivings unto God. And by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace of God in you. Together, thanks be unto God for His unspeakable gift. May the good Lord bless the reading of His word. Makalingkod ita. Mayong aga, welcome gid sa aton nga panimbawon subong. This is the second Sunday of January. January 12, no? So, welcome nato ng aton mga bisita sining aga. Kag salamat kita sa Ginoo nga may mga bisita kita. Praise God. Ari ang panimalay Roa, no? Mr. Aquiles Roa Senior, kag Mr. and Mrs. Roa, palihog tindog anay. Ari sila, no? Rason si Annalyn, sino pa, Rada, si Annalyn, si Aileen. Praise the Lord, no? O, sige, thank you, good. Ari man si Aquiles Jr. kag si tamat mata sa Ginoo, no? Kaya ari man si Alex Roa. Bo, pila ka mo? Ano? Thank you, good. Praise God, no? Plus pa sang mga apo kag April. Bo, pila na kamo kabilog, no? Damo na ba? Sige, Ari man bisita naton siningaga si Christine, ano apelyido? Castillo? Si Christian Josh Castillo. Din siya. Okay. Thank you. Ari man si Jack na? Jack Loren. Jack Loren. Okay, thank you. Sige. Sino pa nga aton mga bisita da? Nga naway na lista de. May ara da nga mga visitors naton. Naway man lista. Okay. I hope tanan na. Sige Anyway, muna mo ang Japon. Every Sunday, muna mo ta. Ang tanan naton mga bisita, pungko lang kamo. Kay kami magatindog, kag maglibot, mamusta sa inyo. So we sing the song, There's a Welcome Here. Okay? Sige So mga kauturan, tindog kita. Ang makatindog, ang hindi katindog, pungko lang. Sige. Walang alaman magkamang, no? Sige So ang aton mga bisita, just remain seated. Kay kami malibot, no? Kag magpangamusta sa inyo sa ginakanta nato ng welcome song. Ako lang makanta. Kung gusto niyo magkanta, pwede man. Okay. Shall we sing? There's a welcome here. Sing. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Once more.
There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's come here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Okay, thank you very much. It's an opportunity for us to come together, worship the Lord together. Salamat kay ang tagsa-tagsa sa aton. May opportunity natin Ginoo, no? Okay. Pagkatapos karon sang aton nga service, hindi ka mo ano yung magdadali pa uli, no? Take time to, to chat with anybody sa aton mga visitors kag sumuman sa inyo utod. Gat-chat ka mo gani sa Facebook. Area namin ay face-to-face nga chatting, no? So spend a few minutes then before going home para nga at least maka-fellowship ka pa pod sa aton mga bisita kag pod sa aton mga kauturan. Okay? All right. So this is the second Sunday of January. And we praise God for guiding us, nagligad nga mga Domingo. Do kadugay na no, second Sunday pa lang gani sang January. So Happy New Year pa ni, di ba? So ay ba, belated Happy New Year. Bro, we are in the month of January. So, this is the month where we can still greet Happy New Year to everyone. So, before anything goes, ang akon gali nga gina-announce bala that we will have, for those of you who are planning to, to be baptized, iban sa inyo, nakabato na ka Jesus, ngayon manaluwas, you want to follow the Lord in baptism. And some of you are planning to transfer your membership here at Sunshine Christian Baptist Church. May klase kita, membership class on Sunday, no? Masimba man tayo ng piso. Starting today, kag onward, sige-sige na. Okay? So those of you who are willing, you can come here by 8 o'clock para at least 4 Sundays na na-require ko na maka-attend ka mo. Okay? Second announcement is, we have already distributed some tickets for our fundraising sa palabuton nga February. Kasi masiling kong ubaw, burden naman eh. No, that's not a burden. Kaya gaplano kita patindog da sang structure sa gwa. So, we are praying and raising funds for that. There is a school, Sunshine Christian Academy, ang mga parents, excited nga makapatindog kita. Ang structure lang daw, atop lang. Kaya kada may mga special event kita, usually nagahulam kita sang mga kanopi sa barangay. So, with this, kaluyan sang Ginoo makapatindog kita dira, hindi na tama anytime, no, pwede magamit sang school, pwede magamit sang church. So structure lang kaligaya tubo amo nang napamuyuan ta di muligan nato na pag may mga fundraising kita. That is due for February, baw lapit na lang, no? Kay may sa February ni may ara kita nga foundation week diri sa Sunshine Christian Academy. Masadya na ang celebration within a week. It would start February 10, no? At 12, 13, 14, 15, 16, Sunday. So, within that week, may mga activities kita. Mga young people, may heart-to-heart banquet, may kita nga fun run, halin sa Granada, pakadto de, may kita nga baligya da sa gwa. Sadya na, no? Kagdason may motorcade kita from here going downtown kadto Balikde. We'll request you to lend your cars para sa aton nga motorcade. Nakalipat ko. Mayo kay may
gahutik sa akon di. May motorcade, alin di pa kadto downtown balik di. Dason mahimo kita float. Ang float sakyan sang mga muses diri sa simbahan. Diri sa mga ladies kuno masakay gid sila, ti mo anta float para sa mga ladies group. Ha? Kag iban sina mayara kita nga SCA king, SCA queen, kag mga princesses. Float na, no? Balandas lamang himo sa ilang mga float. So, libot, tapos balik diri. Sadya. Tapos sina, amo na aton nga pag draw lots ang aton nga mga, sa mga incentives tabla. Kaya nang aton fundraising na mo. So, hindi ginayaya negosyo fundraising. So, incentives ang nabutang ta. Hindi first, second prize. First incentive, third, until mga consolation da. So, ang aton dira incentive nga ihatag, 1 sack of rice, kag isa ka, ano ka panawag na? Ng rice cooker nga 12 cups pala. Dason second, isa ka rice, isa ka sakong mga bugas, kag 8 cups, kag ikatatlo, 1 sack of rice. Kag ang 10, consolation 1,000 worth of groceries. Okay? Ang isa ka ticket, 20 pesos lang na. Okay, kung 20 pesos, makakuha sa isang sako. Kundi, ano mo lang naman. Okay? Ina kung makakuha galing. Basi ikaw pa yan, no? Hindi siya. Anyway, sadya-sadya lang ng aton kay fundraising malanin mo, no? If you can help, please help. Okay? Nakasugod ta distribute sa Nagligang Wednesday. Bansa inyo ay pakakwa. Please get it from, sino? Si Rachel. Din siya, really? Tuguro sa klase, no? Kabataan. Sige, so mula na ang aton announcement, Tapos, please attend prayer meeting. Every Wednesday. Nagligan niya Wednesday, ika-2 pa lang prayer meeting. Salamat sa Ginoo kay sa within 2 weeks nga prayer meeting, damo kita nagatambong. Okay, tambungan nato na regularly every Wednesday. First service 8 o'clock nagasugod. Kag of course, second service starts at 9:45. Okay? So sige, bagong tuig, bagong nga desire naton para sa Ginoo. Amen. Let's all be excited to worship the Lord, to serve the Lord. Kay amo nang paagi nga malipay man ang Ginoo sa aton. And please be praying sa palabuton nga April, yung people gali sa aton nga youth camp bala sa during Holy Week, amo nang aton schedule. Pabalutan lang kamo kadaan para ka-prepare kamo. Okay? So that will be April way ko balo kon anong Thursday, Friday 17. So second Sunday sang April. That will be our youth camp. Right? So padayon karon sa hapon ang aton nga equipping. Mga auxiliary groups, please have your training union by 1:30. Okay? Para nga by 3 o'clock, start ang aton equipping. Temprano patapuli. We'll go home by 5 o'clock this afternoon. Right? So, sige. Kasi nga time, magpamati kita sa special number. Tag sa aton nga mga grade 6 pupils. Okay? Sige, din na sila. Palakpakan aton grade 6 pupils as they render their special number. By the way, ang aton gali nga Lord's table, sa siningang tuig, we'll make some adjustment. It will be held on the 3rd Sunday. Hindi nga last Sunday, no? Because on the 4th Sunday, we have our Values Ed Sunday. So, 3rd Sunday ng aton nga kuan take note meaning to say, kung 3rd Sunday sa Dason Domingo, amo nang aton nga Lord's Table, January 19. Okay? So, 3rd Sunday, ang aton nga Lord's Table. Sige, pamatian naton ang aton grade 6 pupils as they render special number.
past behind, the future clear. Jesus, walk with me this year. New day, new year, your mercy shines, your love eternal, forever mine. Guide my steps, hold me near. Thank you, Lord, for this new year. Through joy and trials, you remain a faithful friend in sun or rain. With every heartbeat, I will sing, Jesus, you're my everything. New day, new year, your mercy shines, your love eternal, forever mine. Guide my steps, hold me near. Thank you, Lord, for this new year. Every breath, a gift from you. Your promises forever true. Lead me, Lord, through night and day. In your light, I'll find my way. New day, new year, your mercy shines, your love eternal, forever mine. Guide my steps, hold me near. Thank you, Lord, for this new year. New day dawns, my heart is free. With faith and love, you carry me. Jesus, my Savior, forever stay. In this new year, show me your way. Thank you, grade 6. This time, let's give our tithes and offerings. Let's request young ambassadors, no, for the ushers. Kag ang men subong mga special number, ma-request na lang ko sa pag kadto dis tubang. Mga baita kay Brother Francis sa pag-pray. Let's pray. Heavenly Father, palapit kami sa iyo sa ngayon. Pasalamat kami Ginoo sa kayo sa among kabuhi. Salamat man sa inyo Lord na makasiba kami sa imo sa espiritu ng kamatuoran. Thank you Lord sa pag-bless mo sa among kabuhi, sa pag-provide mo everyday sa among mga kinahanglan ng Ginoo, sa pagtipid mo sa amon at sa mayong lawas ng ilatag sa amon. Ginoo, nari kami sa pagbalik sa mga bahay Ginoo. Bless mo ini na magamit sa imo iligid Ginoo. Kabay pa, kabay dahil mo pagka
let's all stand and let's sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you. You may be seated. This time, let's listen to the presentation of the choir.
Thank you, Gid, sa aton choir. Ano ganitong title? Oh, Jesus, I have promised. Sino nag-promise? Anong promise mo sa Ginoo? Una gid ang Ginoo nag-promise sa aton, di ba? Anong promise ang Ginoo sa aton? What is the greatest promise of God to everyone? The promise of eternal life. All right? So that is the greatest promise of the Lord, eternal life. Why nasang pinakadako pa? Magsiling eternal, gani anong meaning? No beginning and no ending. Kabuhi nga wala katapusan. Ano man na nga bisan lawig sa kalibutan may katapusan. Sino ang pinakalawig na tao ng kabuhi di? Si Metusela. Pilaya edad na patay? 969. Kaya sa 969, anong madumduman mo kay Metusela? Wala, no? Iban sa inyo, kung ka na, hindi ka maya nagasunod sang Genesis chapter 5. Ang madumduman mo kay Metusela, kay siya ang lulo ni Enoch. Ato lang tao nga way napatay. Diba? So, si Lamech, sa pagina. So, kung sa aton pa, lawig ang kabuhi na sa kalibutan, pero, kung tanawon mo, sa nagalawig, sa nagalakat ang panahon sang ara na si Metusela sa edad nga 968 years old. Nga isa na lang katuig na bilin, masiling kaguro nga, wow, as I look back, siling Metusela, kalawig sang akong kabuhi, sining kalibutan. Amak mo na, no? Pila edad ni Abraham napatay? Si Abraham napatay sa edad nga 175. Si Moises napatay sa edad nga pila? 120. Matamat panaog. Subong, pila na ang benchmark sa edad ng tao? Hindi ka magkadlo ka? Hindi ni pabahog ha? Ang edad sa tao, ang benchmark sa tao subong, ara na sa edad nga? Uy, ala, kaladlukan, pila na edad ko. Dali na lang taniyaw. Hindi. May allowance pa. Sila isang Diyos, kung kaluyan ka sa Ginoo, extend pang edad mo. Pila gani, extension, sinta. Pero, may sobra pa. Galing kay pag-utsinta, sila isang Bible, damo na tagaling may ginabatsyag sa lawas ta. Saan o nagasugod ang pagbatsyag mo sa lawas mo? Sa edad lang 80? No. Sa edad pa lang 30, 40. Dira na matamat. Pala edad mo, 30 ka na, 40, 50, 60, matamat na nada. But silingon, amo ng promise ang Ginoo, eternal life. Ang ato na baton, physical. Tanan niya tao, tagaan sa Diyos, physical life. Tanan. Amo na yung natawag, common grace. Pero, may special grace ang Diyos, eternal life. Nga special na siya. Kay pagkatao sa tao sa kalibutan, may kabuhi sa tuod, pero mapatay ang tao. You get? Pero, tungod ang Diyos nag-promise sa aton eternal life, paagi kay Jesus Christ, nga aton manluluwas, siya lang gid ang makahatag sa aton sang ginatawag nga eternal life. Wala na sang iban. Hindi religion, hindi sisino pa nga tao sa kalibutan, hindi ang imo nga pagdumdum nga maayo ka nga tao. No, it's not. But it is only by faith in the Lord. Di ba? Damo sa mga verses, Bible, nga ginambal natin sina. Anyway, ngaton lang, hindi mo na ang tuyo, tagid nga sa mensahe, tasubong part na sang aton nga mensahe. Kay, ang Bible nagatudlo, nga si Jesus Christ nagambal, sila niya, ako ang dalan, ako ang, I am the way, I am the truth, I am the life. No man cometh unto the Father without me. Sino gambal sina?
si Kristo. That is why nga siling sang Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Anong buot siling ko sa saved? Makadto ka sa langit kung mapatay ka. Amo nang natawag eternal life. May katapusan pa to ang kabuhi sa langit? Wala na. That is why natawag na nga the greatest promise of God nga mong eternal life. Amo nang promise ang Ginoo sa aton. Kita. Ang mabangkot, kanta kay na, oh Jesus, I have promised. Anong promise to sa kanta? Damo lang to, no? That I will have to love you until the end. My life. Have we done that? Saan kita nag-una promise sa Ginoo? Sa tong time nga nagsunod kita sa Ginoo sa patugmaw. We promise God. We vow to the Lord. And say, pag pamangkot sa pastor sa imo, ginabaton mo si Kristo nga manaluwas na imo, hoo. Ang imo hoo daw dasig pa sa wiper. Pagambal sa pastor, sugod subong, mag-aalagad ka sa Ginoo, kag si alaman ikaw mag-aalagad, hoo. Amutungin tugmaw ka. That is your promise to the Lord. And from that time on until today, that promise should be kept by everyone. Amo na siling naton ang New Year, hindi na iya kay shortcut. Nga masiling ka, well, 2025, I am expecting, I wish to have a happy New Year. Wish lang na. But, you have to pray. And, siling sa Bible, hindi lang na iya nga wish. Shortcut. May kondisyones ang Diyos so that your New Year will be a happy New Year. Mano siling naton, bisan diin lang nga bahin sa kalibutan, may protocol, may kondisyones. Ultimo nga magtrabaho ka, ma-apply ka obra. Ultimo nga mag-eskwela ka, ma-apply ka sa eskwelahan. Mapa-enroll ka. Those are protocols sa pagkabuhi. Kadto ka sa Burgos, may kondisyon, sakay ka. Hindi ka makadto sa Burgos, downtown, kung magsakay, then may silakyan ka, o kon, magsakay ka sa jeep, o kon tricycle, o kon tricycada. Pero hindi pwede maglakat, kaya kalayo. Diba? So, may kondisyon. So, tanan-tanan niya butang sa kalibutan, may kondisyon. Ang Happy New Year, may kondisyon man? Oo. How can you have a Happy New Year? Nagliga na Sunday, we talk about that. Okay? Ang aton ginhambal sa naglingan Domingo, dapat mayara kita commitment sa Ginoo. Ano magsiling ka gani ang commitment? Ha? Magsiling ka nga commitment sa aton sa ligay nun, kita ay tatubuas? O sige, amo ni oras, kita na ita alas 2 ang hapon, sa amo ni nga lugar, dala ikaw sang amo sini para nga may agreement kita. So, sili mo, sigurado na? Oo, sigurado ah. Kalabanan, mag-commit gani. Amo pa na, no? Sang una, sang gagmay kami, kung nag-promise kami. Promise. Sure to God. Amo pa na. No? Kagay man ka muna. Sure to God. So, commit. Meaning to say, tugyan mong kagulingon mo. Tugyan mong imo pangunauna. Itugyan mong imo desisyon. Itugyan mo ang imo plano. Itugyan mong hando mo. So, meaning, commit. Pero sang babae, commit siya kagulingon, nga mamana siya sa isa ka lalaki. That's commitment. Amo na sa kasal, may commitment yung natawag. Hindi pwedeng kasal nga may commitment. Pagka may ara sa unang kasal, pagka dasong niya adlaw, bulagay. Hindi ang commitment da. Di ba? So, in short, magsiling ang commitment is very important. Amo nang when you have a happy New Year, you should have commitment to God. Hindi lang na iya, New Year's resolution. Hindi lang mo nakalabanan. Ma-write ako sa akon New Year's resolution. Nga himuon ko, number 1, number 2, number 3, number 4. Ahay, isa lang kabulan, why na to, panas na. Na-delete sa iya utok. Tiano natabo, wala. Kaya nga, basta, wala commitment, ano ko no? Because without commitment, discipleship is non-existent. No again, development is hindered. Contracts are broken. Marriages are dissolved. Wars are lost. Children are abandoned. Buildings are not completed. Bills are not paid. Jobs are terminated.
Meaning to say, amo na yung resulta sa way commitment. Okay? Dapat kita nga mga Kristiyanon should possess that kind of commitment in our hearts. So, sa nagliga niya Domingo, sugpon ko lang ni. Kaysa nagliga niya Domingo, amo na yung aton naging tunan. Commitment to God's wisdom. Okay? Ang pagtugyan sa aton kagalingon sa kinaalam sa Diyos. Kabalo ka, ang Diyos mas maalam sa aton. Correct? Ang kaalam sa Diyos, waay sang tupong. Amo nang panawag sina infinite wisdom of God. Kitaya anong wisdom ta? Ha? Finite. Yes, finite ang aton wisdom. Meaning magsiling ka nga finite, may limitasyon. May latid. Ang Diyos siya wala, forever na iyang kinaalam sa Diyos. Namo na nga kinalan kita, kinahanglan kita mag-submit kita o kung mag-commit kita sa kinaalam niya sa Diyos, din makitaan. There is Biblia. Iniblang Bible, amo ning listahan sa tanan nga mga kinaalam sa Diyos. Ang tao nga way nagasapak sa Bible, way nagapati sa kinaalam sa Diyos. And if you are going to follow your own wisdom, most of the time, you will go a wrong way. Kaya dumduman nyo ito sa nagliga ng Domingo, nambal ko, kinanglan, kung gusto ka makalambot sa insakto nga dalanon, sa insakto nga kalantuan, dapat may ano ka, nag-uusoy ka sa insakto nga dalan. If you want to go to the right journey, you have to use the right road. Kaya kung sala ang dalan, agyan mo, sala makalantuan mo. So, commitment to God's wisdom. Kag sa nagligan si Mana, we talk about Proverbs chapter 3, verse 1 to 10. Galing kay verse 12 no? Kung nadumduman nyo pa na, siling sa Bible, my son, siling ni Haring Solomon ang writer sa Proverbs. Kabalo ka, ang Book of Proverbs, ginawatawag ini nga the Book of Practical Christian Living. Okay? Magsiling ka gani practical Christian living, kita nga Christian, ang kabuhi tayo, hindi teorya lang. Hindi pwede nga kabalo ka lang sa verse, pero ang imo kabuhi, balingag. Dapat, kabalo ka magtuo, kabalo ka man magpati sa ginatuuhan mo. So, amo na siling sa Bible. My son, forget not my law. Sino ginambala ni Solomon? Ang yabata. Posible, silang sa iba niya mga scholars, si Rehoboam nga nagbulo sa iya bilang hari. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life. Anak ko, hindi pagkalipati ang kasuguan sang Diyos, apang ang imo tagipusoon, magtipig sang mga sugo. Kay, ang imo inadlaw, magalawig, kag may kalinong, nga idugang sa imo. Let not mercy and truth forsake thee. Anong mercy? Kaluoy. Truth, kamatuoran. Forsake thee. Dapat hindi magbiya. O kung hindi ka magbiya sa kamatuoran, kag sa kaluoy, bind them about thy neck. Kung halos pa higot sa liog. That is not literal, but that is meaning to say, you have to remember that always. Write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and men. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel. Navel. Ano to ganing navel? Kuano? Pusod. And marrow to thy bones. Pusod, angot sa, ano ganing panawag sila? Sang umbilical cord. No? Umbilical cord, amo nag-connect sa nanay sa bata. Silingon, as long nga may nutrients ang aras nanay, kadtos bata, ang nutrient kadto mas bata. Munang buot silingon. Kung may connection ka sa Ginoo, God is the source of all the blessings, of all wisdom, meaning to say, ikaw magmangin, maalamon man, ikaw pakamayon sa Diyos. It shall be health to thy navel, marrow to thy bones. Marrow, meaning ang unod sang tulaan tablang, ang gahimo, ang red blood cells, kag white blood cells, ari ni sa aton nga tulaan, sa sulod sa tulaan mo bala?
Galing di ka man kita da, kaya tulaan mo na. Pero makita mo na sa mga sapat balang ginaihaw, sa mga sinukaon sa inyo kansi. Ha? Bawa ka na, brother John kansi ba? Paborito na, sang kalabanan, no? Kansi. Anong aras kansi? Utod nga tulaan, nga may ara, dablang siling sang iban, utok. Pero hindi na utok, maro na siya. Yung utok yari diyo. Hindi bala? Iban, way gani utok eh. Nagsailos tulaan. So, amo ng maro. Ang maro, it speaks about the source of our white blood cells, kag red blood cells. But silingon, as a whole, it expresses the fact that when you follow the will of God, and you have to follow the wisdom of God, resulta shall be health to thy navel, marrow to thy bones. Meaning to say, as a whole, blessedness. O kung you are blessed by God. Ari kita sa verse 9 kag 10, dire kita amoning tapuson ko subong aga. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barn, or barns, be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Okay, so, silin naton ng ligad, the book of Proverbs chapter 3, nagambal sang wisdom of God. Ano diferensya sa wisdom of knowledge? Ang knowledge, ano ganito? Fund of information. Magsiling ka ni fund of information, but silingon ang natunan mo, alin sang gamay ka, hasta nagamo na edad mo, ara da ang knowledge, stock knowledge sa una-una mo, amo na panawag schema. Alin sang gamay ka, ari di. Adako ka na, matunan mo sa dalan, matunan mo sa classroom, matunan mo sa din lang area sa kabuhay mo. Ara da. Amo na sa nagagulang ka, damo-damo nang tiliner da nga kinaalam, mo nang sa malipaton ka na, kaya hindi mo na madumduman tanan. Pero iban gidya nga daw kulang-kulang pa, ano pag dumdum kay way manunod? Dumdum itong bata, yung tatay, agoy, sakit yan ko. Balik siya alin sa obra, sa nanaya. Sakit yan mo, di, daddy mo. Kay guro ay unod yan mo. Bata to galit na gambal. Ang bata galit na gambal, halin sa eskwelahan. Sila na, sakit akong yan. Siling sa nanaya, anak, way ka abi kinanaan mo, nagkalitulan sa kilahan, ay. Tiyan mo na ang tiyan mo ay unod, amo na nasakit tiyan mo. Dugay na puli man tatay. Nya, goy, sakit ulo ko, siling sa bata, nya tay, kung magasakit ulo mo, kayo ay unod ang ulo mo. Diba? Way kinaalam. But silingon, ang tao nga kulang-kulang sa tinunan, kulang-kulang mang kinaalam. Diba? Kaya ang kinaalam, nagasunod sa ato natunan. Pero may iban man nga may natunan, pero wala sang kinaalam. Kaya why gin-apply ang alam. Kaya ang alam, ang knowledge, amo nang tinunan. Ang wisdom, amo nang application sang natunan. Okay? Now, kadto tadi. So Proverbs chapter 3 verse 1 to 10 teaches about the wisdom of God. Ang kamaturan naman ang wise nga future naton is always based on the giving or the committal of our whole life to God. Siliga, wise future. Paano ang mangin wise ang future mo? Dapat ang kabuhi mo natugyan mo sa Ginoo. So if you want God to take care of your future, amo nang natunan tos nagligad bilang review, live in the truth of God. Nang sang nagligad niya Sunday, kung nakadomdom ka mo, na-emphasize ta ni. Although nga hindi ko ni ma-emphasize gid, kaya na-emphasize ta ni. Live the truth of God, meaning you have to commit your heart to Him. Arada, Proverbs chapter 3, verse 1 to 4. So, kung gusto ka nga maging successful ang kabuhi mo, sa sininga tuig, kag sa palaaboton, anong ginambal sa Diyos? Magkabuhi kita sa kamatuoran sa Diyos. And where can you find the truth of God? It is only
in His Word, the Bible. Kadua, live in obedience to the will of God. Muna ikadua. Paano ka magkabuhi nga malipayon, nga ang Diyos mag-bless sa kabuhi mo from 2025 onwards? Live in obedience to the will of God. Magkabuhi nga tuman sa kabubuton sang Ginoo. Anong ginambal dira sa Proverbs 3:5-8? Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Be not wise in your own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Resulta, it shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Alright, so, ang aton nga message ni nga guys, all about, ikatatlo na ni, live an unwavering commitment to honor the Lord. Magkabuhi kita sa ginatawag naton unwavering. Anong unwavering sa iligay nun? Why bala naga? Kabaylo-baylo? Why ga kambyo-kambyo? Unwavering? Kung sa mga salakyan pa, why naga-swerving? Swerving, kundi easy-easy. Di ba? Unwavering, why naga-wave? Anong wave out? Yung ganina, balod. Unwavering. Why naga-kambyo-kambyo? Amo na dapat ang kabuhi naton. Siling sa Bible, we have to live unwavering commitment to honor the Lord. That's why we have to commit our substance to Him according to verses 9 and 10. Nagasiling, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Amin nga ito itutukan siningaga. So, magsiling ka ganing honor anong silingon. Honor the Lord with thy substance. The word honor, kung tanawon mo sa iyang Hebrew, halina sa Hebrew word nga kabed. Kag ang meaning sina heavy. Bugat. Uy, honor, bugat. Nga sample. Tagaan ka first honors. Hindi man nabugat, tagaan ka medal, hindi man nabugat ang medal, pero ang ginatanaw da, ikaw. Kung naka-first honors ka, imagine, sa tanan mo nga mga classmates, ikaw naka-first honors, meaning to say, may weight ikaw. Kuha niyang bot silingon. Masingle out ka, meaning to say, ang spotlight ara sa imo. Meaning, ang weight, ang bugat ara sa imo. So, the word honor means heavy. Or, it signifies esteeming someone with value and weight. Why ga depende sa personalidad, why ga depende sa iya status, kundi ga depende sa iya nga achievements. So, amo nang honor nga natawag. Para pala magsiling nga, honor your parents. Anong honor sila ganon? Ha? Honor. Padunggi. Padunggan. Dungog. Honor, di ba? Munang ginadipinsahan sa kalabanan, ang dungog ko, in other words, magsiling ka nga dungog, kung sa iligay nun pa, ang imo nga status, ang imo testimony, ang imo nga worth, nga manambot silingon, ang imo nga kabugusan. So, it has something to do with esteeming someone with value and weight. May bugat, may value. No? So, magsiling ka nga, honoring God, kung padunggan mo ang Diyos, ano ba silingon? Showing Him the proper weight and value of His worth. So, ari ay, siling sa Bible, balikon ta. Pag siling sa Bible nga, honor the Lord with thy substance
and with the first fruits of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty. Honor the Lord with your substance. What do you mean by substance? Okay, ari ay. Magsiling naman tagani nga substance, ari. So, ginambal diri sa Proverbs ni chapter 3, verse 9 to 10, unagid, the Lord is commanding us to honor Him. Or, panahog naton sina, prescription. Kung yung gamit nga term, prescription or command. Kaya magsiling ka nga to prescribe, hindi bala doktor na gamit sina. No? Sili nga, anong prescription sa doktor sa imo? Pero yung isa ka babae, kadto sa doktor, Dok, ining may masakit ko. Anong nabatyag mo, misis? Okay, mo nang nabatyag ko. Siling sa doktor, okay, ari. Kay siling sa babae, ining dok, ining hindi ko mayo katulog. Kaduson ganiwang ako. Siling sa doktor, ari, may prescription kasi mo. Tumaron mo ni once a week. Balik ang babae sa iya. After, siguro mga 3 weeks or 1 month, sila sa babae, Dok, sobra na gid nga hindi pagkatulog. Son, tanawon mo, pertinay ko niwang, Dok. Linga, no ginay mo, misis? Nya, di bilang sila mo, Dok. Nya, nagambal ko sa imo, misis, di bilang, timaron mo once a week. Yan, Dok, ning tumar ko man. Nya, galing kay pagtumar ko, ning, sila nga, anong imbasihan mo? Yung ibasihan ko, Dok, kay may baboy ko, kada iwik, ginatumar ko. Ti Dok, per mega iwik ang baboy ko. Kada iwik, tumar, natamanay ko. Overdose ka, misis. Nagsiling ko sa im, once a week, kada simana lang, hindi kay kada iwik sang baboy mo. Hindi ka kabalo sa prescription, ngayon natawag. So, to prescribe is to make orders or give directions for something to be done. May prescription man ang Diyos sa aton para sa kaayo ta. Diba? Kung nag-prescribe ang Diyos sa imo, sa akon, God is wise. Nga kabalo siya kung anong pinakaayo sa imo pareho sa akon. Kay kita ya, siling ko, limitado ang aton nga kinaalam. So, anong prescription sang Ginoo? Kung basahon mo to, siling kay ina, honor the Lord. Padunggan mo ang Diyos sa imong nga substance. And with the first fruits of all thine increase. Anong buot silingon sina? Padunggan mo ang Diyos sa substance mo. Anong buot silingon substance? Ang buot silingon sang substance, wealth or resources from God. Masiling ka nga wealth. Labanan sa aton, manumdum. Masiling ka wealth, pastor, kwarta. No, it's not only the money. Do not only think of wealth as money. Kaya ambal ko na karon dugay sa imo kung ano ang wealth nga natawag. So magsiling kang substance, pagsiling sa Bible nga honor the Lord with your substance. Anong mo siling substance? Wealth or resources from God. Ano yung first fruits? First portion of our income. Masiling ka nga, Goy, dumawad-an na taniyaw, dumaubusan na taniyaw, relax lang. Aryo, gusto kang i-bless ang Diyos kabuhi mo? You have to start from here. Okay? Dapat kita magasugod rin. Ano nga balsang, if you are going to define, sang money, wealth, riches, kag treasure, lain-lain ni sila. Magsiling ka gani nga money, kwarta, piece of paper lang na or coin. Panawag sina legal tender. Nabilang inabayad mo sa utang mo. Nang nabakal mo, tiyangge o kung sa hundinda. Piece of paper lang na. Kung tanawon mo, sino na may kwarta sa inyo? Tanawab lang kwarta mo. Ang akong kwarta, unod sa bulsa ko, amo na niyo. So ini, ang ining pila ni? Ha? 5 pesos. Ang 5 pesos, metal. Okay? Metal. Pero, kung tanaw mo ni, ining ang value sini, UID sa akon.
ang value sa 5 pesos, ato to ya Central Bank na deposito. Iniya, resibo lang ni. Or may kwarta kada nga papilon, resibo lang na banknote na panawag sa Bangko Sentral. Ato to ya ang deposito nga iya sang gobyerno. Ginapanugutan to sa gobyerno, ginatagaan ka resibo, magbakal ka, nga makabakal ka. Legal tender. Amo ng money nga ginatawag. So after all, bisan mag-isi mo ng kwarta mo, ang papel lang na siya. Alright? Ang matutun nga value at totoo siling naton. Ikadua, ano magsiling kaya nga wealth? Ang wealth ya can be defined as something of intrinsic value. Magsiling intrinsic sa sulod that generates a stream of income. Businesses and rental properties are perfect examples of wealth. Wealth, take note wealth doesn't have to be material and tangible, though. It can be intangible. Ano mga sining intangible? Hindi makitaan. Tangible yan, makita. It can be intangible, like knowledge, wisdom, or anything else that cannot necessarily be quantified but adds value in some way. For example, ang aton nga lawas. Can we consider our body as wealth? Ha? Oo Pwede mo makonsider ang lawas mga resources from God? Oo. Ang Diyos nagatag sa aton sang kamot, sang tiil, sang utok, sang mata, sang baba, sang panghambal. Nga initanan-tanan magamit naton para sa pag-angkon sa mga resources nga gusto ta. Di ba? Amo nang iba niya mga tao, bisan kita mo mga artista, makwartahan nilang ilababa. Sinong artista nga makwartahan niya babaya? Pagi sa baba, nagsikat siya. Nang babae, bilang ako baba, siya na gano'n. Ay, no? Mayroon man sa una si Rene Requistas. Mayroon man si Dulpe, tarsong mga tao. Nagmanggaranon sila. Mayroon man may magkanta, ang tingugya, na kwartahan niya. A singer like Sarah Hieronimo, di ba? Nagkwartahan sila paagi sa Sana ila tingog. May iba nagkwartahan, paagi sila kagwapo. Bay ko na ilabot. Gwapo siya, namin iya personalidad. Gwapa siya, napusla niya iya pagkagwapa, nag-artista siya, damo iya kwarta. Iba nagdamo ila kwarta tungod sa ila nga abilidad sa pag-akto. In other words, magsiling kita gani nga wealth. Manggad. Hindi lang na nabutang sa mga material nga butang, kundi na partineser man ina sa mga butang nga hindi makitaan. So, wealth. Amo na ang ipasisang chapter 3 verse 9. Honor the Lord with your wealth. When you talk about wealth, it might be the source of your income, trabaho mo, wealth mo na. Kabataan mo, wealth mo man na. Kaya pila ka adlaw ang kabataan mo, kung ginapa-eskwela mo na sila, makagraduate ni sila, tapos may ubra na, they will be the source of your income. Amo namang ginikanan, ng ila kabataan, ipa-eskwela lang, pinitinsiyan, hasta nakatapos sila kabataan, pagtapos sila kabataan, nag-ayuhan man ang ginikanan. Kanyang bot silingon. So, amo nang ginatawag nga wealth, kamanggaran. Sila sa Bible, honor the Lord with your substance. Padunggi ang Diyos sa tanan-tanan niya ginatag niya sa imo, whether it is in the form of your body, of your wisdom, of your job, everything, of your family. Magsining ka naman niya nga riches can be defined as excess of material possessions. Riches siya, sobra na. Abi, kwartahan ka na, damo kwarta mo, sobra na. Hindi mo na nakinanglan nun. Pero sa mga tag-iya, sa mga lagko nga mall, pero kay sino ganing pinakamagaral ng tao sa Philippines?
Si Villar. Si Manny Villar. Ang iyang ang riches niya, ang iyang kwarta, hindi na man niya magamit gid. Sobra na bla. Muna invest siya kundi inda. Bangani bakal na lang ang pangalan ng eroplano sa una sa may Talisay, oh. Boundary sa Bacolod, Talisay. May mga manggaranon da nga gampang. Abi mo kung anong inampangan nila. Napalupad eroplano. Nang pangalan blang eroplano. Sabi mo tagpila ang bilis na. Sobra na tag 5 or 6 million ang bili. Bakalan nila ang pangalan. Nga sobra na mo. Pwede naman sila kinala bakal papagkaon, bakal bayo, bakal balay, bakal sang ilas lakyan, kaya ara naman tanan. So, ang himuon nila, divert na nila kung di inda. Ano panawag sina? Riches. Meaning to say, sobra na. Amo ng tao nga natawag nga rich ikaw, sobra na kwarta mo. Pareho sa iban sa inyo, de. Narede, rich. Sala mo magmanggaranon ka? Sala mo hindi? Hindi Nagambal ang Diyos nga mag-imol ka, wala man. Sila sa Bible, sa Proverbs 22, verse 2, no? The rich and the poor meet together. The Lord is the maker of them all. Nga may manggaranon, nga may imol. Ay, depende na iya kung nung kaliwatan mo, manggaranon nga daan. Ikaw ang natao, manggaranon ko na Basulon mo ng iban nga manggaranon kay ang ilagi ni kanan, may mga propiedad, may negosyo, di ba? May iban nga nagmanggaranon, tungod kay naka-eskwela, kag nakatapos, kag nakaobra. Ang manggaranon. Di ba? Pero ang rich siya, sobra na iya kwarta. Kung hindi kimanta rich, at least may kwarta ka. Anong treasure? Ang treasure naman, accumulated, stored wealth. Nang stock mo na bilang daan, ang treasure mo, na may ginatawag treasure chest. Nabla, may alahas ka da, treasure na. Ano pagid? Ang treasure mo, nablang matago lang. Ang treasure na tawag. Manggad man na Japong sa ligay nun, di ba? Kwarta, manggad. Ang richesya, manggad man Japon. Ang treasure, manggad man Japon. Hiyas. Okay. So, amo ng definition na para ma-distinguish na bala kung din tada na yun. So, magsiling kita gani nga wealth. Anong siling naton? It has something to do with something which has intrinsic value. Intrinsic inang ara bala sa sulod. No? Kag may ara man nga extrinsic value. Magsiling extrinsic value na bala sa gwa. Amo ng wealth nga ginatawag. So, amo na yung hambal sang Ginoo. Siling sa Diyos, honor the Lord with your substance. Karon, paano kita maka-honor sa Diyos sa aton nga mga resources? Okay? That's a fact. Ari tagaan talaga mo sa mga verses sa Bible nga dapat naton i-honor ang Diyos. Because number 1, silisang Psalm 24:1, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Ang kalibutan, iya sa Diyos. Fullness, ang ari di. Tanan niya butang ari di, yan na sa Diyos. The world, ang kalibutan. They that dwell therein. Amo nang Sprat the island, hindi na iya sa insect, kung tanawon mo gid. Yan na sa Diyos. Ang mga pagkabutang di sa kalibutan, bisan diri sa Negros, sa Bacolod. Ang mga kadutaan di, hindi na iya sa mga, kung tanawon mo gid, in the real sense of the word. Hindi na iya sa mga manggaral na di sa Bacolod. Yan itanan sa Diyos. Ang balay mo, iyaman na sa Diyos. Ang salakyan mo, iyaman na sa Diyos. Ang kabuhi mo, iyaman na sa Diyos. Ang tanan niya butang, iya sa Diyos. May ara ta? Ha? Anong ara sa imo? Kung tanawon mo, wala. Kay siling sang Job 1:21, natao kita sa kalibutan nga wala. Pagkatao mo sa kalibutan, gaano ka? May bayo ka? Pagkatao mo sa kalibutan, wala tabayo.
ang atol nga nignay mo kung gamay ka pa, gamamo ng kamot mo, no? Pero kung mapatay ka na, anong kamot mo? Son, may ara pa nga tabon ang ilong mo. Away na nasubong, no? Sa unaya, kung mapatay tao sa mga uma-uma, ginadas ka na sang algodon ng ilong. Ang matanga nga, mo na ako. Ha? Para ano? Para hindi sa maginawa? Ay, pirti, no? Kadumdum ka mo, kung sa umang-umang nasudlan, amo naman sila nga, kung mapatay ka, ang iyas na may burak ang imo ilong. Tanan niya butang sa kalibutan, mga utod, iyasan Diyos. Amo na nga katao, matao to sa kalibutan, wala gid. Amo na nga siling sa Bible, mapatay kita, way man ta sandalon dito sa piyak kinabuhi. Correct? So, but silingon, kung amo na ang kamatuoran, dapat magatulod din na sa tao sa pagpaubos ng kagulingon. Hindi pagpabugal. May iban kisa nga daw nagdawa-dawa ng pangabuhi, nagayuhan, nagpabugal. Nga daasip pala daw ila ang ina ng mga bagay nga nabato nila. Mga utod, masubo ina. Kay siling sa Bible, ang kalibutan, iyasan Diyos. Ang mga butang nga aride, iyaman na sang Ginoo. Ang nagapuyo di, iyaman sang Ginoo. Di, bot silingon, kung tanaw mo tanan, huwag gigita. Galakat ka sa dalan, bayo mo, yan is ang Diyos. Ang sapatos mo, yasan Diyos. Largo mo, yasan Diyos. Underwear mo, yasan Diyos. Kung kuwaon na san Diyos tanan, galakat ka sa dalan, kauluyat, sura mo. Diba? Abi maakig ang Diyos sa imo. Si ubahan ang bayo ko. Ubahan na largo. Ubahan na nga, kon nga sapatos. Ubahan ang dirwer mo. Guro galakat sa dalan ka. Amo nang rason kung nga sila sa Bible, padunggi ang Diyos kung ano man nabaton mo ulit sa Ginoo. Kari pa gido? Siling sa 1 Chronicles 29:11. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Are pagid. Siling sang Haggai 2:8. The silver is mine, the gold is mine, saith the Lord of hosts. Are pagid. Psalm 50:10. For every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. Are pagid Leviticus 23, verse 9 to 10. Siling sang Ginoo, speak unto the children of Israel, and say unto them, when they be come into the land which I give unto you, and shall reap harvest thereof, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest unto the priest. Amo ng first fruits, ang una nilang harvest. But silingon, sa una nilang harvest, masit aside sila kagihatag sa Ginoo. Hindi ka tagaan lang ang Diyos ang sobra. No. Siling sang Ginoo, during your harvest, ang una nyong harvest, dara, yan na sang Diyos. Ihatag nyo sa Ginoo. Muna Leviticus chapter 27. But silingon, magsiling ka nga, honoring God, it means showing Him the proper weight and value of His word. Siling sa Diyos, i-honor nyo ko. Ano magsiling honor? Ihatag mo sa Diyos ang bagay sa iya. Hindi mo pag-angkonon. Kaya nga, kung angkonon mo na, daw kasiling ka, imo na, hindi na imo, yan na sa Diyos. So we offer the Lord the first of our income. Anong first of our income? Manang natawag natin, magsiling kita tithe. Diba? Maghihambal din naga-leader. Let's give our tithes and offering. Amo na ang aton first fruit. Kung ginapakamayo ka sa Diyos, ang unang bahin sa pagpakamayo sa Diyos, amo nang imo nga first fruit nga tag sa Ginoo.
We give Him the best of our earnings because He is the most valuable treasure in our lives. Sino ang Ginoo? Sa isang Proverbs 11:24, there is that scattereth, nagapang sabog, yet increaseth. Nagasabog siya, nagauswag pa. Kita mo ng mga tao nga nagapanguma, no? Ang binhi nilang isa kasako ay ginsabwag. Kung may kabuot, bata ka, wala ka nunggon. Nga ginsabwag mo na, nga ginusikan mo na, nga ginaboy mo na. Gali, kay pagkadason nga mga inadlaw, atong ginsabwag, nagtubo. Pagtubo sa to, dugay-dugay, pag mature, nahimo bunga, ang bunga niya, ang ginsabwag mong isa ka, panawag, isang butil sa Tagalog pa, isa ka pasi, pagtubo ya, pagpamunga, ginatos kapasi ang imo kwaon. You get the idea? Sa mo na siling sa Bible, kung ikaw nagasabwag, damo ka pa. Pero iba niya, hindi na ako magsabwag ya. Pagaling, kung ikaunon, pagkaon niya, ahay, isa lang kadlaw. Ubos. Anong dason? Wala na. Nga aman. Kay ang iyang obra, hindi sa gusto yung magsabwag, gusto yung magkaon lang. Bible yung prinsipyo, alam mo niyo, dapat sabog ka para may anihon ka. There is that withholdeth more that is meat, tended to poverty. Kabati ka mo sining nasunog. Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. No surprise in this godless town. A few moments later. Raging and still out of control, the wildfires which are devastating this city. This one in the Hollywood Hills, causing panic and prompting yet more mass evacuations. The iconic Hollywood sign not far from here. New blazes erupting all the time. The epicenter is the Pacific Palisades, one of LA's wealthiest neighborhoods. Home upon home here, razed to the ground. People who evacuated will return to find only chimney breasts still standing. Home to the likes of Reese Witherspoon, Ben Affleck, Tom Hanks, all were evacuated. Arang lugar la primero. Ano ning mga lugar? Hollywood, di ba? Los Angeles. Ang Palisades sa Hill dira, amo nang lugar sa mga manggaranon ng mga artista. Sa Hollywood. Katingalahan, nga nasunog pa. No? Kay lapit sila tuod sa kay ti Hollywood, medyo burubong yun na kagdason, ti damo da mga tanom. Pagkasunog, nga wala man nabalaan kung sino to nagsunog, siling sa mga pulis, may gindakop na sila. Pero hindi na ma-single out kung sino gito nagsunog. Kagang katingalahan, kay nga wala gid nagulan. Kay kung nagulan lang abi, hindi to amo to kadako ang sunog. Ti karon, gina-attribute sang iban nga siguro tungod sang yan na to sang Ginoo pagbuot. Nga pagbuot na sang Ginoo kay before sina sang January 5 mayara nga pagtipon ang mga artista, mga producers, mga kadalagkuan sang Hollywood. Balo ka naman Hollywood, kuan na iya, mga sikat na iya nga producer sa mga pelikula. Ang mga Hollywood actress kag actors, kundi amo nang the biggest paid nga mga actors and actresses. Kunara kada, doon sa aton pabalaya, kung sa mga basketball pa, daw NBA na. Ti karon, ang ilagi na istaran, may lugar sila dayang
gin-separate para sa ila. Amo nang Hollywood nga may ara da Palisade sa hill nga mo nang inistaran sa mga big time nga mga producers. Kita mo ang announcer kay na to. Sino tong artista to? Si Nicky, basta Nicky nang yangalan. Unilawag ito. Tagaan niya pasidungog ang mga tao nga damo mansyon damo. Ano to ang balya? Ang Diyos, who is the creator of heaven and earth, zero mansion. Why gid siya mansion? Kay hambalya, hindi katingalahan, kay ini nga lugar, godless. Ano mang sini nga godless? Why kapati sa Ginoo? Tigali ang ilaya punto, nga nagmanggaranon sila nag-ayuhan, sila pangabuhi, why mo sila sapak sa Diyos? Sa imo be, hindi yan isa na sa mga pamagi kung paano ang Diyos nagapakigambal sa ila. Kaya nga, ining Hollywood siling naton. Amo na yung lugar nga kung tanaw mo, do kabudlay masunog. Damo sa natingala nga ang sa sa mga lugar sa kalibutan nga amo pa nang nasunog. Kaya kung tanawon mo, sophisticated ang Amerika sa ilang pagtapna sang kalayo. Ang ilang mga bombero, sophisticated. Ang ilang mga aeroplano, helicopter, sophisticated. Nga bisan forest fires na, pwede nilang patay paagi sa helicopter or sa aeroplano. Di sila kasarang. Amo na sila sa mga firemen. One time, in-interview ang mayor sang Los Angeles. In-interview, this is the first time nga hindi nila mapalong ang kalayo. Bisan halin pa sa iba ng mga lugar, ang mga firemen nagkadto na nagbulig. Anong bot silingon? Iyan na yasang Diyos patigayon. Nga pagpatigayon sa Diyos, amo na basta gani nga way kagapati sa Ginoo, sumpuon kagid sang Ginoo ya. Hindi na ya masiling ka lang circumstantial na pastor base na tabuan na sa aton pakilala basta gani iya mo aton mong Ginoo. Pakita gid sa Dios ang iyang pagamanan. Tiyan mo na sa mga rally nila, nabla sila, keep God out of this place. Keep God out of California. Damo man ta tao nga mga kilala to, mga Christian sa California. Hindi man na naton masiling ang tanan-tanan nga tao da way nagisapak sa Dios. Ini lang na sila masingle out naton. Amo na gani magpangamuyo kita sa ila. We'll pray for Christians there who are affected. Gusto nila wala Diyos mo. Kaya kung wala Diyos, pag gusto ka sang himuon mo. Diba? Kita nga mga Christian kapati kita, anong inatudlo sa Diyos sa aton? We have to honor the Lord with our substance. Estimated value sang nagkalaguba. Lasunog, $135 billion to $150 billion. Ano nakadako ang value na? Kung ihatag na guro sa Pilipinas, ay nga convert bla sa peso bla? Pag convert mo na sa peso, ang imong calculator, hindi na kaigo. Ang value sina, pila ka bilyon pesos. Nga, 8 ganing isa sa Amerika, 500 million lang gani, much more, 135 billion. Siling ganin ni Biden, don't worry, we will have to pay you. Tiyamak mo ng perdiyon sa Amerika naman, maimol naman Amerika sa panagtag sa mga ayuda sa mga tao, nga mga manggaranon, nga nagkalasunog ang ilabalay. Aryo, isa lang ka, ginhimo ko na pula. The wildfire in the Hollywood Hills serves as a powerful message to all humanity. Nga it reminds us that we have nothing to boast about before God. No matter what we have achieved or built, God has the power to destroy it all in an instant. This serves as a reminder that our trust should not be in material possessions, but in the God who created us. The same God who has given us everything we have.
and the same God who can take it all away in the blink of an eye. Muna nga wake up call sa aton. That's why nga siling sang Psalm 62:10, trust not in oppression and become not vain in robbery. If riches increase, set not your heart upon them. Sang 2004, pag-abot sang tsunami, may tsunami dito sa Southeast Asia, especially sa Thailand. Almost mga 125 million ang kalamatay ng mga tao. Pero nabasahan ko, dito sa Thailand, may mga ginatawag nga Morgancy gypsies. Sila gypsies, ganito parebla sa mga badyaw, gaystar sa dagat, mga gypsies. Ilalangid tribo, way nagkalamatay. Kaya nga, anong itudlo sang chief, pag-interview sang ila chieftain sang ila tribo? Siling sang head sang ila tribo, kung nga wala kami ang nagkalapatay, bisan nga pila na ka milyon ang nagkalamatay, kaya ginpati namon ang among katigulangan nga nagatudlo sa amon. Nga kung sa panahon nga ang tubig mahubas na sa dagat, tapos magkadto na to sa unhan, mapreparar ka na kami, kay ang the same amount of water nga nag-ilig pakadto dito, nag-recede halin sa unasan, pakadto sa tunga, amo man nga volume o kung nga volume sa tubig nga mabalik sa takas. Tisiling niya, amo na rason kung nga pag-abot sang time nga nag-abot ang tsunami, samtang iba niya mga tribo nagkadto sa dagat, kaya na mala ng dagat mo, di ba? Pag mala sa dagat, dala sila sunodlan, kaya may mga isda nga na-trap mo. Ala, pamudyot sila isda, pamudyot isda. Niya kami pag amoto na tabo, dagan kami dayon sa pinakataas nga pukatod sa bukid. Amo na rason kung aaway kami naglamatay. Anong ila sekreto? Ang sekreto nila, may warning sila, tapos nagpati sila sa warning. You get the idea? Amo ni buot silingon, ang Dios naghatag sa aton sang warning diri sa Bible, ngang tanan-tanan niya butang iya sang Dios. Kung anong iya sang Dios, ibalik mo sa Ginoo. Kung hindi mo pagbalik na, kuwao na sang Dios sa imo. Dapat may warning, kag dapat mamati kagid. Amo nang principle, we are to offer God the first and the best of our wealth and worship. Kung nag-offer ka sa Diyos ang imong mga tithes offering, gamay lang na kung ikumparar mo sa kabugusan yung na-require sa Diyos sa aton. Much of that belongs to us. Okay? Last na lang, tapusan ko na lang ni. Anong mga promises ang Diyos kung i-honor tang Ginoo? Alright? Are. Honor the Lord with your substance, and with the first fruits of all thine increase. Siling dire, so shall thy barns. Anong barns? Sa mga Hudiyo, sa unang barns, sa maning bulutangan sa ilang gina-harvest, bala? Sa aton pa, granary. No? Kag ang presses, panawag sina wine press. Inang ginalinasan nila blas ang wine. Kundi ang wine na lina sa grapes, ginalina sina, gina-squish bala ang grapes. Tapos nagagawa ang grape juice, inahimo nila nga wine. Amo na yung natawag nga barns kag presses. Sila sa Bible, kung ni-honor mong Ginoo sang imo substance, kag sang first fruit sang imo increase, ano matabo? Ang imo nga bulutangan sa imo nga harvest, magabugan na. Kag ang linasan ninyo, burst out with new wine, but silingon magkalabosdik sang bag-o nga wine. That is those are promises of God when we honor the Lord. Do pareho bala sa Malakay chapter 3, no? Sila sang Ginoo, bring all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, I will open you the windows of heaven and pour out the blessing that shall not be room enough to receive it.
Ara, promise na sa Diyos sa mga Hudiyo. Yan principle man sa aton. I will rebuke the devourer for your sakes. Mga devourer na gahalit na sa inyo kabuhi. Gahalit sa inyo tanom, gahalit sa inyo ulubrahan. He shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Ara, promise man na sang Diyos. Ari pag Deuteronomy chapter 28, verse 8, the Lord shall command. Kita mo? Ang Diyos mag-command sa blessing makadto sa inyo. Nasugo sa Diyos nga pakamayon ka. Bla. Para to sang isda, bla nga pagpangisda sa mga Hudiyo, sa mga disciple to ni Jesus sa Luke chapter 5. Bisan wa ito isda sa silin si Jesus. Ihabuon niyo ang inyo po na kay makakuha mo sa isda. Paghabuin na sila po na, gintuman nila si Jesus, dugay-dugay, hindi na sila kadala sa ilang isda. Dito nagalin. Gin, tabog sa Diyos ang isda, pakadto sa ila po na. Nga importante, gapate ka sa Ginoo. Pero kung may kagapati sa Ginoo, ginatabog sa Diyos ang pagpakamayo, palayo. Palayo sa aton. Hindi ko ito idea? O, muna ari kinang ibasa sa aton. Siling ni Apostol Pablo, but this I say, he which soweth sparingly, ang nagasabuog sang hawot-hawot, mag-aani man sang hawot-hawot. Nga because God loves a cheerful giver. Ara. Philippians 4:19, sila sa Diyos, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kung balik ka, nagatag ka sa mga ginapadunggan mo ang Diyos sa mga pagpakamayong inabaton mo sa Ginoo, anong balos ang Diyos sa imo? God will supply all your need. Ang Diyos magasupply sa imo kinanglanon. Amo na nga kung ginatagaan ka sa Diyos, magpapakamayo, hindi mo pag-abusuhan. Kaya kung abusuhan ta ang ginahatag sa Diyos sa aton, bawion naman natin sa Ginoo. Anong resulta? Zero. Diba? Masaling ka nga, subong daw ka okay man sa akon. Ano nga bala mga artista to sa Hollywood, bla? Sino magdomdom nga ka-stable sa ila pangabuhi? Si Mel Gibson gani nasunugan ang iya gani nga mansion to pilatong balyo. Pag sunog sa mansion niya, baw, ang ginakasubuan ko lang nasunog to nga kon nga mga memorabilia nga ato to. Hindi ko na to mabalik. Ang akon to nga mga gintipon for how many years ato to nasunog. Pero silin niya maayo no lang kaya masunog ang akong pamilya. Kasi may maayo pa sang nakitaan. Ang iba niya daw mapatay na to sa panumdom. Baw, pila ka milyon ng akon nga investment. Pila ka milyon ng akon mansyon to. Di, amo na ang balsan Diyos. Kung hindi ka ang Ginoo, tag-iyas ang tanan, di pwede man sa Diyos ang bawi anytime. So nga, kung magdinalo ka sa Ginoo, pwede naman sa Diyos ang bawi sa imo ba? Tidin mayo, dinalokan mo ang Diyos, mag-ayuhan ka for pila ka tuig. Pero kung bawi uno sa Diyos, mantos ka man sa pila makatuig. Konklusyon na kita. So, God promises when we honor Him. Ano yung mga promises ng Diyos? Number 1, He will abundantly meet the needs of missions. Kung ginabless ang Ginoo, ikaw, ginabalik mo sa Ginoo ang imo pagpakamaayo, kung sa simbahan gamito ni San Diyos para sa missions. Buluhaton San Diyos bala? Kung anong mga kagalastuanan sa church, ginagamit. Why? Because this is for missions. He promises more blessings than we can hold as good stewards. Promisa sa Diyos, sobra pa ang blessing pa kamayo sa imo, nga hindi ka na gani. Doon di mo na maarapalan. Number 3, He promises to bless your life, to be a blessing to others. He promises to meet all your needs. Ang needs. Kaya mo na silang naton. Ang aton, ining mga resources na atag naton sa Ginoo, kung gamiton ni San Diyos para sa buluhaton, damo ang mga kalag, madalas tilan sa Ginoo. Pero kung magdinalok kita, we do not share, we do not give,
Wala sang resources nga nga ginhatag naton sa Ginoo. Anong matabo? God will also withhold the blessing from us. So, anong pinaka-best ngayon mo onta? Tinisang Bible, honor the Lord with your substance. May namon nga langit nun, thank you Lord sang imo reminder sa amon sining adlaw. Lord, kabalo kami nga ang pinaka-dako nga blessing mo sa amon amon kabuhi. Kag sa siningang kabuhi ang inatag mo sa amon, diri nimo kami ginagamit. Ining amon mga kabuhi, ining amon mga lawas Ginoo ginagamit nimo agod nga sa sina ginapakamayo nimo kami sa ginabalik namon sa imo ang mga blessings nga nabaton man namon sa imo. Lord, tuduay kami nga magpakaubos ang among kaugalingon kay kung tanaw namon wala kami sarang ipabugal. Ang tanan imo. Pag kami nangin umalambit lamang sa pagpakamayo, kami imo lang sa laligan, mga stewards kami nimo. Pag kami nagahulat lamang sa mga pagpakamayo nimo. Kabay pag Ginoo nga buligan mo kami, tudloan mo kami nga mga maayo nga mga tulugyanan, sa amon mga kabuhi, sa amon nga sa mga resources sinatag nimo sa amon. Kaglabaw sa tanan. Mangin matinumanon kami sa ginasugo nimo sa amon. Lord, mag-start ini nga tuig kag kabalo kami nga nagapaabot kami nga ikaw man mag-bless sa amon mga kabuhi. Kag natun-ana namon kung paano ang mga sekreto, paano ikaw nagapakamayo sa amon. Kabay pa nga ini mangin dako nga leksyon kamatuoran nga amon mabaton sa sining adlaw. Kagabay pa ang tagsa-tagsa sa amon, labaw sa tanan, makakomit sang amon mga kabuhi sa imo, nga amon ang importante nga substance nga dapat namon i-commit sa imo, unwaveringly. While your heads are bowed, your eyes are closed, mangkot ako sa imo sining tiniyon, sino sa aton makasiling subong, Pastor, ari akon kabuhi, amo ning pinaka dako man nga blessing ang baton ko sa Ginoo, nga akong kabuhi, nga akong lawas, yari karon ginatugyan ko sa imo, nga paggagamiton nimo para sa imo buluhaton. Agod nga madamo pagid, nga mga kalag ang maluwas, kag mapakamayo, sa akon man kabuhi. Kabay pa sining nga tinion, amo nang imo desisyon, masaling ka, Pastor, please pray for me. Ang ako nimuon karon, inahalad na ako ng akong kabuhi. Inasurrender ko ang akong kabuhi para sa imo, para sa Dios, kag siya lang gid ang sarang makagamit sa akon, may mapuslanon ako para sa iya. Please pray for me. Yes, I will be praying for you. Sino karon sa aton masiling? Ako kari karon, ginasurrender ko ang akong kabuhi para sa Ginoo. I want God to bless my life so that I will become a blessing to others. Mayara, gay mo sina, raise your hand. Yes. Yes, God bless you. Yes. Salamat. Yes, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Sino karon sa aton man siningaga makasiling, Pastor, siningaga man angkon ko si Jesus nga ako manaluwas. Ginabaton ko siya nga akong Savior sa akong kasing-kasing. Gusto ko nga makaangkon ako sa kaluwasan ng akong kalag. Mayara, gay mo sina, raise your hand man. Yes, God bless you. Salamat. Sino pa? Mayara pa? O ayan, magasiling ka man, Pastor, nakabaton ako kay Jesus nga akong Savior. Gusto kong magsunod sa iya sa pagpatugmaw starting this year. Mera, gay mo sina, raise your hand. Mera. O ayan, ikaw magasiling man, Pastor. Gusto ko mag-alagad sa Diyos paagi sa sining iglesia. I'm praying mag-transfer ako sa akong membership diri together with my family. Not only myself, but also my family. May ara, gay mo sina, raise your hand. Yes, yes, God bless you. Sino pa? Sino pa? May namon nga langit nun, continue to speak to our hearts today. In Jesus' name, amen. Yeah,